Nakita niya sa isang gilid ang damit niya na suot kagabi. Maayos na yung nakatupi. Nang damputin niya at amuyin ay nakahinga siya ng maluwag. Walang bakas ng kahapon iyon. Nilabhan na kasi iyon kasama ng undies niya. Pumasok siya sa banyo at naligo. O diba? Ganoong kakapal ang mukha niya na kahit hindi niya alam kung paano nakarating sa lugar na ito ay nakuha pa niyang maligo. Isinuot niyang muli ang damit na ginamit kagabi saka lumabas ng banyo. Masakit pa rin ang ulo niya pero kaya naman niyang i-handle. Dinampot niya ang pouch at natagpuan doon ang cellphone. Madami ng missed call si Mika sa kanya kaya dali-dali niyang tinawagan ito. Girl! Hiyaw ni Mika sa kaibigan. Umaga na siya nakauwi sa apartment pero wala pa doon si Amara kaya alalang-alala siya. Kung tatanungin mo ako kung okay lang ako, yes, okay na okay ako. At kung tatanong mo kung nasan ako, pues ang sasagot ko sa'yo'y isang malaking hindi ko alam. Ani Amara na hinihilot pa ang sentido. Bakit ikaw nagde-decide ang itatanong ko? Girl, wala akong pake kung nasan ka basta siguraduhin mong nasarapan ka kagabi. Natawa siya sa sinabi nito. Puro na lang talaga kabastusan ang lumalabas sa bibig nilang magkaibigan. Uwi na ako. Later na lang. Ani Amara sa kaibinabaan tawag. Akma na siya lalapit sa pinto nang bumukas iyon. What the hell? Malutong na anas niya na makita kung sino ang lalaking nasa kanyang harap. Mukhang mabango. No way. Good morning, Amara. Ani ng gwapong lalaki na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Sandro? Gulat na sabi niya. Kung pwede lang siyang tumakbo ngayon at magtago ay gagawin niya. Tsak na lagot na naman siya sa lalaking ito. Sesermonan na naman siya na tiyak, ikasasakit lang ng ulo niya kapag narinig. Siguro na may nasa wisyo ka na ngayon. Seryosong sabi ng lalaki. Mukhang galit ito. Nasa wisyo naman ako ah. Sikmat niya na sinabayan pa ng irap. Idadaan na lang muna niya sa pagtataray. Really? Amara Ligaya? Parang nakakalokong tanong ng lalaki na iiling-iling pa. Oo! Sagot ni Amara na nakipagtagisan na ng tingin sa lalaki. So tell me, do you remember what you did last night? Mapanghamong tanong nito. Umangat ang kilay ng dalaga sa tanong ng lalaki. May nagawa ba ako kagabi? Hindi man niya aminin pero kinakabahan siya. Ano nagawa niya kagabi? Bakit hindi niya alala? Oh gosh, nagka-amnesia ba siya? Naitama ba sa kanto ang ulo niya? Of course, my beautiful and wild Amara. Sarcastic na ani ni Sandro sa kanya. Wild? Hoy Mr. Stalker, imbento ka. Anya, humakbang palapit dito saka ito pinalo ng pouch bag. Uwi na ako. Iiwas na lang muna siya dahil feeling niya ay mas lalo siyang lulubog sa kahihiyan kapag nanatili pa siya doon tapos wala man lang maalala. Ayaw mong ikwento ko ang ginawa mo? Napahinto si Amara sa pagbukas ng pinto saka ito nilingon. Curious din naman siya kung ano ba ang nagawa talaga niya pero mataas ang pride niya. Keep it. I don't want to hear your story. Anya pero sa loob-loob niya ay ayaw niyang marinig dahil baka tuluyan na siyang mapraning. But it's a funny wild story. Pahabol ng lalaki na sumunod sa kanya. Wisit ka Sandro. Iuwi mo na ako. Gago. Anya saka mabilis na lumabas. Baka lumubog na siya sa kinatatayuan dahil wala siyang maalala kahit isang nangyari sa naging encounter nila nito. Buti na lang nagkaroon ng emergency meeting ang loko at agad siyang inihatid nito sa apartment niya. Sabi nito, ihahatid siya nito pero pupunta raw ito ulit para mag-usap sila pero may sinabi pa ito na hindi niya maintindihan. Panagutan ko daw siya? Wala sa sariling tanong niya sa sarili. Sabay padyak sa labis na inis. Hoy, napapano ka? Tanong ni Mika na palabas ng kusina. May bitbit itong tasa ng kape. Halatang may hangover din ang gaga. Ano girl? Dax? Nakangising tanong ni Mika. Baliw, si Sandrong kasama ko. Napasimangot na sagot niya. Di Dax pa lang nabingwit mo. Anito. Baliw, intact pa rin ang bataan. Hindi na isuko sa digbaan. Anya sa kapabagsak na naupo. Ikaw?
Automatic na nawala ang ngiti nito. Napasimangot pa nga bago naupo sa couch. Daxtin, sana. Bagsak ang balikat na nalulis ang labi. Ba't ganyan ang mukha mo? Hindi kinaya ang Dax? Tanong ni Amara na nakangisi sa itsura ng kaibigan. Girl, hinimatay ako nang makakita ko ng Dax. Napahagalpak ng tawa si Amara. Inaasahan na niya iyon pero sobrang funny talaga ng kaibigan niya. Ibang klase kung mabaliw. Langya, Mika? Seryoso? Nag-aalilangan tumango ito at talatang nanlulumo. Sayang. Ani Mika. Mababaliw na talaga ako sa'yo, Mika. Ani Amara na maluha-luha pa. Nakakabilib din talaga ang tama nitong kaibigan niya. Pero girl, hulaan mo kung sino yung Dax na tinutukoy ko. Sino naman? Wala akong time, manghula. Si Santi? Yung kapatid ni Mr. Stalker mo? Ano to? Joke? Hindi na nga sila nakabingwit ng Dax for a night tapos yung mga walang hiyang lalaki pang iyon na nakasama nila? So sorry for Dax sila. Appear tayo, friend. Isipin na lang nating minaalas tayo. Anya na pareho nilang ikinatawa. Dahil sa hangover ay mas pinili ng dalawa na matulog muna. Pero ayon kay Mika, may lakad daw ito. Makikipagkita sa kapatid nito. Kaya nang magising si Amara ay wala na siyang kasama sa apartment. Alas 4 na ng hapon. Pagtungo niya sa kusina para magkape at kumain na rin for her late pananghalian, napansin niya na tumutunog pa lang ang cellphone na naiwan niya sa couch. Dali-dali niyang dinampot iyon ngunit nawala ang kanyang ngiti nang makita ang pangalan ng caller. Her brother, Miguel Marquez. Ilang buwan na rin niyang hindi nakikita ang kuya niya dahil nga lumaya siya sa kanilang bahay at hindi rin niya sinasagot ang tawag nito. Pero this time, inaccept niya ang tawag nito saka inilapit sa tenga. Kuya, kabadong sabi niya. My God, Amara Ligaya, salamat naman at naisipan mong sagutin ang tawag ko. Bakas ang pagtatampo sa tinig nito. Umuwi ka na. Kuya, alam mo naman ang dahilan ko kung bakit ako umalis, diba? I want to tell you something. Pwede ba tayo magkita? Seryoso na ito. Panay rin ang buntong hininga. Sige kuya, mag-meet tayo sa Master's Resto. Okay, see you at 7 p.m. Tugon ng kapatid, saka nagpaalam na sa kanya. Sa kanya, tinawagan si Carla. Ewan ba niya kung bakit siya kinakabahan? Siguradong alam nito kung ano nangyayari. Carla? Hey Este, Carlo, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Kaga? Wala man lang hello? Siyempre meron. Ano bang gusto mong marinig? What I mean is, kung may ganap ba sa house? Oh, baka mo naman. You left, remember? Maarting sabi nito. Napabuntong hininga si Amara. May point naman ito. Kaya hindi na siya nagpaalam. Binabaan na niya ito ng tawag. For sure hindi ito magsasalita dahil sa issue ng family niya. Ayaw nito makialam. Pero agad siyang nakatanggap ng text dito. Gaga ka, ikaw pa talaga una nagbaba ng tawag? Impyar na ako. Sabi nito sa text. Paano rin talaga itong si Carla? Mahusay nga nitong napaniwala na business partner ito sa pinapatakbong company. Kaya malaki ang tiwala niya sa taong yun eh. Kahit pa madalas na mainit ang ulo ng uncle niya sa kanya. Dumiretso siya sa kusina at nagtimpla ng kape. Hindi na siya naghanda ng pagkain dahil bigla siyang nawala ng gana. Habang nagkakape, nag-check siya ng important messages. Saka iyon, ifino-forward kay Carla at ito na ang bahala sa mga iyon. 6 p.m. pa lang, lumarga na siya dahil sa lahat ng ayaw ng kuya niya ay late sa usapan. 6:50, dumating siya sa resto and as usual ay nandoon na ito. Kuya, humalig siya sa pisngi nito. Ang isang bodyguard nito ay agad na ipinaghila siya ng upuan sa harap ng kapatid. Hindi ako magtatagal. May flight pa ako ng 10 p.m. Sabi ni Miguel sa bunsong kapatid. Seryosong seryoso mukha nito. Ano bang pag-uusapan natin, Kuya Migs? Curious na tanong ni Amara na hindi maiwasang kabahan. Lalo't ganito ang kuya niya ngayon. Umuwi ka na sa bahay. Nasa boses nito ang pakiusap. Matagal na rin siyang wala sa bahay. Rebelde? Siguro nga, pero may reason naman siya kung bakit siya umalis. Hindi lang basta trip niya. Kuya, alanganing ani ni Amara sa
kanyang kuya, saka nag-iwas ng tingin dito. Hindi na itutuloy ang kasal niyo ni Sandro. Ani ng lalaki na kaswal na ngayon ang boses. What? Gulat na ani Amara. Sa lakas ng bibig inapatingin patuloy sa table nila ang ilang customer sa restaurant. Dahil tumanggi ka sa kasal, akong umako ng dapat mong gawin. Napatakip sa bibig si Amara. Hindi niya akalain na hahantong sa ganoon. Desperado ba talaga ang magulang nila para gawin iyon sa kapatid niya? What? Magpapakasal kayo? Ni Sandro? Malakas at gulat niyang sabi sa kapatid. Ang akmang pag-inom ng kuya niya ng wine ay halos ikasamid nito. Agad na dinampot ang tissue at maingat na nagpunas. What the hell, Amara? Gigil na tanong nito. Wala namang wrong sa tanong ni Amara. Feeling tuloy niya ay dapat niyang iayos ang tanong. Dapat ay mahinahon. Of course, I'm not going to marry that guy. Do you know Selena Yap? Agad na nagsalubong ang kilay niya. Kilalang kilala niya si Selena. Naging paboritong model din ng uncle nila ang bruha. That bitch. May kalakasang anas niya. Pero di pa, may girlfriend ka na kuya. Paano yung jowa mo? Nakita niya ang lungkot na bumalatay sa mukha ng kanyang kapatid. Hindi mo kailangan gawin ito. Hirap ang tinig na ani niya rito. I need to do this for you. Okay, gets na niya. Sumang-ayon ito dahil sa kanya para sa kalayaan niya. Handa nito ang sakripisyo kahit ang relasyon nito sa kasintahan. Hindi niya namalayan na naluluha na siya. No kuya, huwag mo ituloy. Anya, hindi siya papayag na madamay ang kapatid sa ginawa niyang pagtakbo noon dahil sa fixed marriage. Amara, umuwi ka na sa bahay. Handa kong isakripisyo ang babaeng mahal ko para sa happiness mo. Huwag ka na sana makulit at sundin mo na lang ang gusto ko. Hindi naman ilalayo ng girlfriend ko magiging baby namin. Malungkot ang tinig ng Kuya Migs niya. What do you mean? Magiging tita na ako? Parang masarap sa pakiramdam ni Amara ang balitang iyon pero nalungkot siya dahil malungkot ang kapatid niya. Yes, anito sabay buntong hininga. Kuya, makinig ka sa akin. Wag na wag mong itutuloy ang kasal sa bitch na iyon. Kung kailangan kong pakasalan sa Sandro, I will do it. At least ako kilala ko sa Sandro. Ikaw, hindi mo nga lubusang kilala yun. Mainit talaga ang dugo niya sa babaeng binanggit nito. Mula pa noon hanggang ngayon ay inis na inis siya sa babae. Ilang ulit na ba noon na pinasakit ang ulo nila ng uncle niya? Hindi na niya mabilang pa. Amara, hindi ito sambiro at laro na kapag ayaw mo itatakas ka na naman at magtatago. Hindi pwedeng ayawan na kapag nagbagong isip. Paalala ng kapatid sa kanya. Kakausapin ko si Sandro, pati sila mama at papa. Anya na pinahid ang luha. Pero ipangako mong pakakasalan mo girlfriend mo at ipapakilala sa akin ang pamangkin ko. Tumayo siya at lumapit sa kapatid. Yumakap dito ng mahigpit. Madami ng favor ang ginawa ng kapatid sa kanya at di siya papayag na tuluyang masira ang happiness dito nang dahil lang sa kanya. Are you really sure? Seryosong tanong nito. Nasa boses na ng kuya niya ang pag-asa. Mukhang napasaya niya ito samantalang kanina ay parang pinagsakluban ng langit at lupa ang panganay na kapatid. Oh, buo ang loob na sagot ni Amara rito. Okay, balitaan mo ako kung nakapag-usap na kayo ni Sandro para masabi na natin kila mama. Nakangiti na ito, halatang masayang masaya. Okay, sige na, gagawin ko na ang dapat kong gawin. May flight ka pa later, di ba? Ingat ka. Paalala ni Amara dito. Gusto mo bang ihatid kita sa tinutuluyan mo? Offer ng kuya niya pero mabilis siyang tumanggi. Hindi na kuya, akong bahala sa sarili ko. Kung hindi mo napapansin, matanda na ako. Natawa ito sa sinabi niya. Totoo naman kasi, sa tagal niyang wala sa poder ng magulang ay ang dami na niyang natutunan sa buhay. Ingat. Muli siyang yumakap sa kapatid saka nagpaalam. Kumaway pa siya dito. Nang makalabas siya ng resto, bukod sa nakaramdam siya ng gutom dahil hindi man lang nagawang kumain, nakadama din siya ng matinding takot. Hindi siya tiyak sa biglang pagbabago ng akala niya ay stable na niyang mundo. Inilabas niya ang cellphone niya at dinayal ang number ni Sandro. Kailangan nilang
magkausap nito. Tsak na alam nito ang nangyayari dahil malapit ang mga pamilya nilang dalawa. Nang masagot ng binata ang tawag niya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad siyang nagsalita. Sunduin mo ako. Wala akong car. We need to talk. Anya. Feeling nga masyadong demanding ang tono ng boses niya. Nasa meeting pa ako. Anin na lalaki. Halata naman dahil narinig ni Amara ang boses ng presenter sa background ng binata. Wala akong pake. We need to talk. Gusto mo bang sumakay ako ng taxi? Paano kung ma-rape ako dito? Pagdadraman niya sa binata, alam niyang sa kadramahan niyang iyon ay pwede niya itong mapapayag. I don't think so. Mas capable ka pang mangharas. Kago! Malutong niyang mura. Narinig niya ang mahinang tawa ng binata. Kahit nang sabihin ito sa kamiting na may emergency ito. Nasaan ka? Tanong nito kay Amara. Master's Restaurant. Mabilis niyang sagot. Okay, hintayin mo ako sa loob. Mas safe doon. Sunod niya ang sinabi nito. Tinanguan lang niya ang kapatid na si Miguel nang makasalubong. May flight pa ito kaya nagmamadali na. Mahigit 10 minutes ang tinagal bago dumating ang lalaki. Mabilis ito umupo sa bakanteng upuan na katapat niya. Kasalukuyan siyang nagkakape. You want us to talk? Dito na ba? Tanong ni Sandro. No, sa bahay mo na lang. Tumango ang binata. Tara. Ay niya saka tumayo. Nagipit lang siya sa taas ng bayad niya saka nauna nang umalis. Sumunod naman ang binata. Halatang galing ito sa meeting dahil masyadong formal ang ayos ng gago. No doubt kung bakit karamihan ng babae sa loob ng resto ay napapatingin dito nung pumasok ito. But still, kahit ang lakas makagwapo ng forma at mukha nito'y gago pa rin ito. Sa'yo ba talaga to? Tanong niya habang papasok sila ng mansyon. What do you think? Bukod sa mukha kang akyat bahay, masyadong maganda ang bahay na to. Well, pinatayo ko ito nung pinagplanuhan ng kasal natin. Kaso umayaw ka. Ituloy na natin. Paano ba magtunog hindi demanding? Kasi parang mali yung way niya ng pagsasabi sa binata. Ang alin? Takang ani na lalaki sa sinabi ng dalaga. Ang kasal? Bobo. Sinamaan siya nito ng tingin. Bakit may karugtong pang bobo? Ay naman. You change a lot. Kailan ka pa natutong umasal ng ganyan? The way you talk. Ngumisi si Amara. Yun na naman ang confidence niyang lagpas 100. May problema ka doon? Nanghahamong tanong ni Amara. Ayoko nang ituloy ang kasal. Napasimangot si Amara sa narinig. Ang arte talaga nitong lalaking ito. Ayaw pa niya? Sobrang ganda kaya niya. Tapos tatanggi ito? No, magpapakasal ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Demanding niyang utos dito. Hindi mo ako mapapasunod sa gusto mo. At tigil-tigilan mo ako sa trip mo. Mali talagang umalis ka sa poder ng magulang mo. Tuloy, nalulung ka na sa droga sa lakas ng tama mo. Inis na lumapit siya dito sa mabilis na binigyan nito ng sapok. Gago! By the way, naalala mo na ba ang ginawa mo kagabi? Sandro, ang kamay ay kakamot-kamot sa parte ng ulo na sinapok niya. Ano ba kasing ginawa ko? Anya na napapapadyak pa. This is frustrating. Kailangan ba talagang makalimutan na nagiging aksyon kapag lasing? Seriously? Mabuti na lang pala, vinedyo ko. Nalaki ang mata niya. Mabilis na kinapkap ang bulsa nito para kunin ang cellphone. Nang makuha niya iyon ay sinubukan niya agad buksan. Luckily wala yung password. What are you doing? Check on the video. Lumayo siya dito at naupo sa couch nito. Iisang video lang ang nakasave kaya naman agad niyang pinindot at agad din niyang pinagsisihan. Sana hindi na lang niya ginawa. Mr. Blard, tax ka ba? Tanong ng lasing na si Amara sa binata. Nasa sasakyan sila nito. Halos lumabas na ang malulusog niyang dibdib dahil sa ayos niya sa sasakyan nito. Tumutok ang video sa mukha ng dalaga. Mayos ka na upo. Inahinto nito sa gilid ng kalsada ang sasakyan dahil sa kakulitan niya. Kung saan-saan na rin kasi dumapo ang kamay ng lasing na dalaga kaya nawala ito sa focus. Kaya sa madiskrasya, inahinto muna niya ang sasakyan. Let me see. Anya na
Waring baliw. Gulo-gulo ang buhok at nakasilip na ang dibdib. Tum! Malutong na mura ni Sandro ng pilit si Amara na sumampas sa kanya. Magulo ang video pero kita pa rin doon ang pinagkagagawa niya. Nanlalaki ang mga mata ni Amara na pinapanood ang sarili, lalo na nang sapilitan niyang binuksan ang zipper ng pantalon nito. Hinampas pa niya ang kamay ng binata na inaawat ang ginagawa niya. Nax! Here I come! Humahagikik pa siya na parang timang. Kala mo'y expert na tinanggal ang belt ng binata. Napapalakpak pa nang tuluyang matanggal iyon. Oh boy, are you angry? Tanong nito. So, how was it? Anito sa kalumapit at inagawang cellphone sa kanya. Langiya, Sandro! Anya na lumapit sa lalaki. Mabilis na nakaalalay ito na lumundag ang dalaga sa kanya. Napahiyaw pa ito ng hilahin ang buhok nito. Walang hiya ka! Tili ni Amara. Ouch! Kumalma ka nga! Tatawa-tawang sabi ni Sandro. Halatang nag-enjoy ito sa pang-asar. Kadiri ka! Kadiri! Bibig mo! Saway ng binata na hinayaan na lang ito sa ginagawang pananabunot. Mas iniisip ang safety nito kaya mahigpit na hinawakan ng bewang nito. Baka malaglag pa. Kadiri! Ani pa rin ito. Hoy, kasalanan ko pa bang pinagsamantalahan mo ko? Excuse me? Sabi ng binata na pinipigil lang ang mapahalakhak. But still, ayoko nang magpakasal sa'yo. You need to marry me! Muling dimad niya sa lalaki. At bakit? Buntis ka ba? Walang hiya ka talaga! Tuluyan ang napahagulhol ng iyak ang dalaga. Hiyang-hiya siya sa binata lalo na sa mga narinig mula rito at sa napanood sa video. Are you okay now? Masuyong tanong niya sa dalaga. Hindi na kasi ito umiiyak pero mahigpit pa rin nakayakap sa kanya. Kumalas ito sa pagkakayakap. Mugto ang mga mata nito. Namumula ang tungki ng ilong at ang pisngi. Saka ito nagpumilit na bumaba. Pakasalan mo ko! Ang dalaga na biglang namewang sa kanyang harap. Wala na ang hiyang nararamdaman nito dahil naiiyak na niya lahat ng frustration niya kanina. Natawa si Sandro sa bilis ng pagbabago ng mood nito. Still no, Amara. Try harder, baby. Ani ng binata sa katinalakuran nito at nagtungo sa kusina. Dali-dali naman sumunod si Amara na nakasimangot na naman. Phone mo. Sabay lahad ni Amara ng palad niya. Bakit na naman? Papanoorin mo ulit? Sandro, playful ask Amara na dahilan kung bakit nasapok na naman siya. Medyo violenta rin talaga. Namumuro ka na ha? Ani ng binata sa dalaga pero inabot pa rin naman ang cellphone nito. If you're planning to delete that, I don't care. I have a backup, baby. Nakangising sabi ng binata ngunit ngumisi lang ang dalaga sa inilabas ang sariling cellphone at bahagyang lumayo sa binata na nagsimulang magkalkal ng pagkain sa rep nito. What do you want? Lumingon ito sa dalaga na abala pa rin sa pangangalikot ng cellphone nito. I want seafood noodles. Nito na hindi man lang tumingin sa binata. Dinig niya ang pagbuntong hininga nito. Lumabas ito ng kusina at hindi na malaya ni Amara kung gaano ito katagal na nawala. Pagbalik dito, may bitbit na itong plastic ng isang store. Wala akong ingredients. Sa susunod, isasama ko na sa list. Let's eat. Tumayo siya sa kinauupuan at inilapag ang cellphone nito sa mesa. Ang sariling cellphone ay inilagay niya sa kanyang bag. Si Sandro pa ang naglagay sa bowl ng pagkain niya. Saka ito naglagay ng spoon and chopsticks. Eat habang mainit pa. Utos ng binata. Tumangulang ang dalaga. Kalmadong-kalmado na ito na waring walang eksena kanina na nangyari. Kailan mo nga pala nalaman na doon ako nakatira? Nagpunta ka raw, sabi ni Mika. Nakaangat ang kilay na anin niya sa lalaki. Stalker talagang isang ito. Sunundan kita. Nagpunta ka ng club with some of your workmates. Napaisip sa Amara kung kailan yun. Parang isang beses palang iyong nangyari. Nung birthday nung head? Anya na maalala ang tinutukoy nito. Minsan lang naman kasi nangyari iyon dahil madalas niyang kasama sa pagpunta ng bar ay si Mika.
Stalker ka talaga. Mayabang niyang sabi habang sarap na sarap sa pagnguya. Stop calling me stalker because I'm not. And may I remind you, maganda lang ang may stalker. Sarcastic na ani Sandro. Kaya nga, maganda naman ako. Malaki ang boobs. Tumayo pa siya sa kalumiyad at pinakita sa binatang hinaharap. Nasa mid-tuloy si Sandro sa ginawa ng dalaga. Wala talagang kahiya-hiya sa katawan ng babaeng ito. Malaki din at perfect ang bot. Sabay tuwad na waring nangaakit at sa lahat ng ginagawa ng dalaga, nakasunod lang ang tingin ng binata. Hindi man aminin, kaakit-akit naman talaga ito. Maganda na yung saksi pa. Pero never niyang sasabihin dito iyon dahil baka lumaki lang ang ulo nito. Walang hiya pa naman ito. Amara Ligaya, kahit anong gawin mong tuwad dyan, hindi pa rin ako magpapakasal sa'yo. Alam kong ginagawa mo. You're seducing me. But girl, while looking at you, para ka lang nene sa paningin ko. Sarcastic na sabi niya. But shit, his body is full aware that this brat in front of her is a seductress in her simple way. Tumayo ang dalaga na nakasimangot. Saka parang walang nangyari na bumalik ito sa pagkain. Malakas itong kumain pero hindi naman tumataba. Kailangan mo akong pakasalan. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo ako. Ngumisi ito na nagdulot sa binata ng kaba. Bumilis ang tahip ng kanyang dibdib sa pagkakangisi ni Amara na bumalik na sa pagkain ng atensyon pero ang puso niya hindi pa rin nakabalik sa ayos. Kain ka na. Pag uwi ko, saka mo i-check yung phone mo. Ngisi-ngisi ito na dinampot pa ang bowl at maingat na hinigop ang sabaw. Dinampot ang tubig na hinanda ng binata para sa kanya saka uminom. Hatid mo na ako. Anya na dinampot ang pouch at saka lumabas ng kusina nito. Tumayo ang binata. Iniwan na ang kanilang kalat sa kusina. Bababa naman ang kasambahay mamaya. Nabutan niya ang dalaga sa kotse niya. Check your phone later. Bilin ng makulit na babae sa gwapong binata. What are you talking about? May ginawa ka ba sa cellphone ko? Anya pero hinayaan lang niyang nasa bulsa ang cellphone. Mamaya na lang niya i-check gaya ng sabi nito. Curious na curious siya pero pinigil niya ang sarili. Basta, tingnan mo na lang mamaya. Nakangising sabi ni Amara. Wala na ang hiya rito dahil sa nangyari at nalaman kanina. Balik sa pagiging brat at sakit ng ulo. Pagkahatid ni Sandro kay Amara ay dali-dali itong bumaba na hindi man lang nag-thank you sa kanya at ang sinabi lang, lagyan ko ng password yung cellphone mo. Password nun? Success si Amara. All lowercase. Then pag uwi mo, check mo yung gallery ng phone mo. Saka ito lumarga ng alis. Bastos din talaga. Pati cellphone niya nilagyan pa talaga ng password. Pero siguro, much better na iyon. Baka may iba pang makakita ng video ng dalaga. Success Amara. Pero habang minememorize niya ang bagong password na inilagay nito, ang nakaliyad at nakatuwad na imahe nito ang nakikita niya. Malutong siyang napamura kaya napabilis ang takbo ng sasakyan. And because of that, his body is fully awake again for another time nang dahil sa brat na iyon. Pagpasok ni Amara ng apartment ay naabutan niya si Mika na may hawak na libro. Bising masyado ang kaibigan na waring hindi pa napansin na bigla niyang pagdating. Hoy, kailan ka pa naging mahilig magbasa? At saka ba't nandito ka na? Diba, pag nagkikita kayo ng kuya mo, minsan isang linggo kang hindi nagpaparamdam? Sunod-sunod niyang tanong. Sa uling tanong mo, dadakasan ko siya. Plano kasi niya akong iuwi sa asyenda. Anong magagawin ko doon? Makipagtitigan ng mga kabayo? Baka at kambing? Makipagkwentuhan sa mga tubo at halaman? Umira pa ito. Pwede rin naman. After all, hayop ka naman. Biro niya dito. Mahilig ka nga kumain ng damo. From you ka, girl. Big time. Ito sa kamuling itinuon ng tingin sa libro. Yung sagot mo sa unang tanong ko. Iniangat nito ang libro. Erotic romance book. Kailangan ko mag-set ng standard. Seryosong ani Mika. At makukuha mo yun sa pagbabasa ng libro? Manghang tanong niya. Oo, alam mo ba kung ano ang content ng librong ito? Tanong ni Mika sa kaibigan. For sure hindi. Bukod sa tamad ka magbasa ng novels at nagbabasa ka lang naman kapag nagpapa-impress ka sa crush mo noong feelingyerang reader. Bukod doon, boring para sa iyo mga ito. Alam mo, ang dami mong pasakalye. Pwede mo namang sabihin ang diretso. Hindi yung nilait mo pa ako.
Bakit ba ganyan ang mga kaibigan, no? Lait muna bago tell the real point? Of course, ganun talaga para damandama. Inihagas nito ang libro. Basahin mo yan para matuto ka rin. Madami ka diyang matututunan. Mga kaalamang hindi itinuturo ng magulang at ng mga guro. Really? Na-excite niyang tanong dito. Tsak din kasi si Mika na hindi pa napanood ni Amara ang movie na kaninang umagay pinanood niya. Hango yun sa librong binasa niya. Oo, madaming kaalaman dyan. Tumayo na ito. Matutulog na ako. Ani Mika inosente. Saka siya iniwan sa sala. Tumayo na muna siya at tinungo ang silid, bitbit ang pouch at libro. Nag-shower muna siya bago sinimulang basahin ang libro. At habang binabasa iyon, paulit-ulit na minumura ni Amara sa isip ang kaibigan.